Good morning po sa ating lahat, no? Kagagaling ko lang ng Cebu, no? I just arrived last night. Kasi nga, kung narinig nyo, merong nangyaring lindol doon, di ba? So, nangyari yung lindol, that was September 30. Immediately the following day, October 1, nag-fly kaagad ako doon, no? To, of course, with DDS Saraon Confederation, isa tayo sa nagbigay kaagad ng tulong, no? Dumating din si VP Sara kaagad, no? Siya ang pinakaunang dumating doon without any fanfare, without any media. Yung mga nakikita natin sa Facebook na may mga pictures sa VP Sara doon, ang nagkuha noon, mga ordinary people, walang media, no? Dumating si Lokolokong BBM, October 4. Kung hindi pa naman si Raulo, nagbenta ng bigas, ibibigay mo dapat yan kasi nasa lantayan, di ba? Kung devastated yung country, ay yung area, if the area has been devastated by earthquake or perhaps typhoon and other calamities, the government should be giving free rice and other goods to those affected. But ano ginawa? Pinagyayabang pa na pwede na kayong bumili ng murang bigas. Tama ba yun? Di ba? Hindi? So that's why, no? I am very happy that I came back dito sa Manila. Of course, very proud na in-invite ako ni Commissioner Ronald Adamat. Napalapakan natin si Commissioner, no? Si Miss Dang. Pag nakikita ko siya, parang nakikita ko si VP Sara. Dahil, sobrang hardworking. Kalimutan na lang natin yung green niyang damit, no? Na sobrang magandang damit niya, na green, no? But she really embodies, no? What a hardworking Vice President VP Sara is all about, no? And I'm sure on the side of DDS Saraol Confederation, no? By the way, what is DDS Saraol Confederation, no? DDS Saraol Confederation is a broad alliance of different groups who are supporting the Duterte family, especially Tatay Digong and Vice President Sara Duterte. Nakakatuwa, no? Lapakan natin si Tatay Digong. Sinong na-miss dito si Tatay Digong? Ha? Na-miss ba natin lahat? Pwede bang makiusap sa inyo na isalin natin sa mga panalangin natin tuwing gabi before tayo matulog? Let's include Tatay Digong in our prayers, no? Kasi kawawa yung mama, matanda na, sobrang matanda na, kinidnap nila at dinala nila doon. Alam naman natin kung sino talaga ang mastermind yan, no? So we need to pray for him because he is already what? 80 years old? 80 years old na, no? And malamig ba doon, no? Sa dahig? Papunta na sa weather na maging malamig na doon. Kawawa naman si tatay natin. Di ba? And of course, we would like also to pray for Vice President Sara Duterte, no? So DDS Saraol Confederation is very happy because merong itong isang grupo na VIPSD na nabuo ngayon at madagdag sa isang malaking pamilya ng mga supporters for VP Sara Duterte and PRRD, no? And I am very, very sure, ipupusta yung lahat kong pera, ipupusta ko, na itong VIPSD will be one of the biggest and most effective group that will be advancing and supporting the Duterte brand of leadership, no? So, let's continue the fight, no? Tama yung sinabi ni Commissioner Ronald Adamat, no? Na itong corruption, 1.7 trillion ba? 1.7 trillion tapos aatakihin nila si BP Inday sa 125 million na confidential funds. Di ba mga loko-loko? Tapos merong COA ruling na above board naman yun. No? At hindi pa yan dyan sa flood control. Hindi pa natin nasilip yung farm to market road ng DA. No? Hindi pa natin nasilip yung mga dams dyan sa NIA. Ang dami pang mga government agencies na meron ding mga kabulastugan na ginagawa. No? So this is just the tip of the iceberg actually. That's why VIPSD and all other groups, no, my group, by the way, I'm the National President of Kinasang Pagbabago Pilipinas, no? We are really at the forefront of advancing the transparency advocacy, no? In fact, doon sa Visayas, meron tayong tinayong grupo doon na task force na nag-iikot-ikot sila to investigate, to gather documents that will really expose all those irregularities, no? Especially doon sa mga farm to DPWH and all these things, no? So I hope that we will hold the line. Ang mga tao kasi ngayon, and I'm sure you will agree with me, no? All of us here, I'm sure will agree. Ang mga tao kasi ngayon, ordinaryong tao, hindi nila alam na hawak pala nila sa kamay nila ngayon, at the palm of their hands right now, dalawang
matinding kapangyarihan. No? Una, hindi nila alam na hawak pala nila ngayon yung power. No? Pangalawa, malamang, I'm sure alam nila pero hindi nila alam paano gamitin ito. So that's why tayo, no, sa DDS Sara All Confederation, VIPSD, itong bagong grupo na I will be really rooting for, no, in the next days to come, and I will be including it in my prayers as well, we will teach people to use that power at the palm of their hands and exercise it. Okay, so again, maraming salamat sa inyo lahat at magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kay Commissioner Adama, kay Dr. Mata, panalo na natin ng Senador 2028. Kay Ma'am Dang, dito, si Kuya from Cavite. Marami tayong makilala. I think this is my first time to face in media or dito. Meron kami mga media doon pero maliliit lang. I don't know, as a Secretary General which is designated by Honorable Danny Deanhira, may overview lang kami. Last 2022, BBM Sara, join naman yun sila, di ba? Then, the parallel group, meron akong mga parallel yata dito, mga Sara All, na before natatakbo, sana si PP, they are encouraging all of you to run for President ng ating Vice President. Diba? Dismaya tayo, dahil, yun, meron na mga Sara All, yung mga Sara All na yan. Dismay dahil hindi siya tumakbo. So they have the reason, baka destiny or sinabi pa ni Doc Mata, may reason. No? They have the reason why is it nangyari ito sa buhok na sa Pilipinas. Maganda yung sinasabi ni Doc Mata. Then itong DDS Sara All Confederation, sabi ni Ma'am, do not break, monopolize all the organizations that we have in our country. Kasi may different dynamics kayo. This confederation is handled by the parallel group under the office of the Vice President. Ito yung grupo na to, consolidations sa mga different organizations, transport, CSO, NGO. If you want to join an affiliate like BIPSD, itong malaking grupo na to, they are collaborations tayo. Hindi kami gusto nga, sabi ni Ma, monopolize na kami lang. We are all the same tayo yung gusto. Kung makikita nyo, si BP is no party at all. Wala siya na. Very particular siya. Much better to be an independent. Kasi kayo naman ang papanalo sa kanya, di ba? That's the point there. Tayo naman yung napapaupo. Kasi may partido ka, as per sinasabi niya sa amin, parang nagkuhan eh. Merong gusto. Ayaw niya ng ganon. So, our Vice President is very like doon sa mga independent. Kagaya sa atin dito, independent tayong gumagawa with our own expense, tinitingnan niya lahat ng mga grupo na to. So they are affiliating but they are supervising. Meron tayong parallel group. This is a parallel group. They are very particular with parallel group, just to inform everybody. Yung mga independent na mga volunteers na mga tao. Kasi pag they are entering to the government, maraming traitor talaga. Just to tell you, maraming traitor. Even dito, may traitor pa rin dito. I know. Ayaw ni Ma'am ng ganun. At ayaw niya na magkagulo-gulo ang mga organizations. Kaya, I ask Sir sa BIP, sabi ko, Sir, kung kailangan sama-sama tayo at tahimik lang tayong gumagalaw at based sa sinasabi ng ating Vice President, we must pray. Kasi lahat naman destiny. Destiny natin to eh. Tayong namili sa BBM, magkasama naman sila, then after that, we will sacrifice. Ganito talaga nangyari sa atin. So we will pray kung gusto, sabi ni Ma'am, if sa akin talaga ibibigay ito, sa akin talaga to. Pag makulong siya, wala tayong magawa. Baka meron namang iba. So we'll prepare ourselves. Sabi niya, ayaw niya magkagulo-gulo, kailangan continuous lang tayo sa ating hanap buhay. Ang problema lang ngayon, paano yung hanap buhay? Wala na tayong pera. Wala na tayong masahan pa dito sa ating kapwa. So, ang grupo, ibalik tayo doon, we have the confederations, inikot na namin lahat ng mga lugar, hindi nyo makikita, kasi wala namang media, di ba? Walang mainstream media. Sa mga ground makita nyo nandun yung mga grupo, may TPP, may mga different foundations. We are collaborating all of that. Yun ang, and then we have our parallel group na nagtutok from the office of the Vice President. Like for this one, tinitingnan kung maganda ba yung flow. So, i-affiliate natin sila kasi naghanap si Ma'am ng mga matitino na mga grupo at saka mababait
lalo na may voluntarism na puso. Kung wala, di, sabi niya, maghiwalay na lang tayo. Ayaw nyo ng pagbabago. So, that's ang DDS Sara All Confederation. At si Director Wendell naman yung chairman. Ang national convener natin, si Danny Hiran from Davao City. So, itong grupo na to, hopefully, wag niyong, bakit tinawag siyang DDS Sara All? Kasi, tapos na yung time ni Digong. Sabi niya, tapos na ako si Digong, Premier. Sara All na naman. Alam mo may mga DDS kasi na pasaway. Yung DDS na pasaway. Ang gusto ni Ma'am, DDS Sara All, yung sasama sa atin na matino. O wag yung pangapasaway. Hopefully, lahat matitino yung nandito. Yun ang gusto ng ating Vice President. Pag hindi kayo matino as per this, wala nila, wag na kayong sumama. That is not, para hindi mabigyan ng, sabi natin, haluan. Pero normally naman yan, meron namang mahaluan talaga. Kasi lahat tayo ng mga ugali is very different kasi yung ugali ng mga Pilipino. So yun ang kuha namin sa inyo. Very thankful sa inyong lahat. You are here. So I know we have, if ever you have so many invitations from the Office of the Vice President, from the, magsabi lang kay si Ma'am Dan kasi yung kuha natin, at saka si Kong Adamat, hopefully maganda yung takbo ng BIPSDF. We have to collaborate tayong lahat. Magtulong-tulong tayo. We will move forward always, do not move backward. Kailangan, pag lumaban tayo, kailangan sigurado tayo. Kaya ngayon, nag-iisip pa yung mga grupo, anong magandang labanan. Pag lumaban diretso, patay kung patay. Di ba? Yun ang DDS kasi pag lumaban atras sa banti, hindi yung DDS. Yun ang sinasabi. Kaya naka-plan, well-plan lahat para pag puno na ang salok, yun na may gagawin na talaga ang mga tao. But the power of the people will rise. Yun naman ang kailangan natin. Maraming salamat po. God bless all. Hello.